Shalom sa inyong lahat. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. 1:17. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pag-aaral ng lingguhang salita ng Diyos. Dati ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ang iyong tugon sa tawag ng Diyos upang sumaksi. Mga tema sa Ebanghelyo ni Juan. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. At ang ating panalangin ay mula sa awit 62:7 at 8. Nasa Diyos ang ating kaligtasan at ating karangalan, ang ating makapangyarihang bato. Ang Diyos ang ating kanlungan. Magtiwala tayo sa Kanya sa lahat ng panahon o bayan. Ibuhos natin ang ating puso sa Kanyang harapan. Para sa atin, ang Diyos ay kanlungan. Amen. Pang-apat na leksyon, mga saksi ni Kristo bilang ang Mesyas. Ang ating susing talata ay Juan 3:3. Sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay panganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos." Nananawagan ng Ebanghelista sa iba't ibang pangyayari at mga tao upang sumaksi sa kung sino si Jesus. Nakaturo si Juan kahit na sa pagsaksi ng Ama mismo at ng kasulatan. Lahat ay nagbibigay ng katunayan sa pagkakakilanlan ni Jesus. Itong linggong ito'y nagsisimula sa makapangyarihang pagsaksi ni Juan na tagapagbautismo. Ang ibang mga saksi, sina Andres at Simon Pedro, Felipe at Nathaniel, at ang pinakahindi inaasahang saksi, ang Fariseyong si Nicodemo. Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Una, ang patutuo ni Juan na tagapagbautismo, ang mga saksi ng apat na alagad, at ang saksi ni Nicodemo. Doon sa una ay dalawang tatalakayin, ang tagapagpauna ni Kristo, ang kordero ng Diyos. Sa ikalawa ay ganun din, dalawa rin, sina Andres at Simon, Pedro, at sina Felipe at Nathaniel. At sa ikatlo ay ating titignan si Nicodemo bilang isang pinuno ng mga Hudyo. Unang pagkakahati, ang patutuo ni Juan na tagapagbautismo, at una sa dalawang pagtatalakay, ang tagapagpauna ni Kristo. Juan 1:6-8. Merong isang tao na isinugo mula sa Diyos na ang pangalan ay Juan. Siya ay dumating bilang saksi upang magpatotoo tungkol sa ilaw, upang sa pamagitan niya ay sumampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi dumating siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Gaya ng paglarawan ng nakaraang leksyon, ang Ebanghelyo ni Juan ay nagpapasimula kay Hesukristo, ang salita, sa kanyang walang hanggang pag-iral bago ang paglalang. Ngunit
Dito sa parehong paunang salita, lumilitaw bilang isang saksi kay Jesus. May mga Hudyo sa panahon ni Jesus na umasa ng dalawang Mesiyas, isang makapari at ang iba ay makahari. Buong linaw na nagtuturo si Juan na si Juan na tagapagbautismo ay hindi nag-aangking isa sa mga Mesiyas na ito, kundi sa halip ay isang saksi sa isang tunay na Mesiyas. Ang mga lider ng relihiyon ay nagsugo ng mga pari at levita upang tanungin si Juan kung sino siya. Dahil sa mesyanikong inaasahan ay mataas sa Judea, mahalaga para kay Juan na tagapagbautismo upang linawin ang kanyang relasyon sa mga inaasahang iyon. Hindi siya ang ilaw, subalit siya ay sinugo mula sa Diyos upang magpatotoo sa ilaw at maghanda pa sa pagdating ng Mesiyas. Juan 1:6-8. Kaya sinagot niya sila ng malinaw na sa abot ng kanyang makakaya na nagsasabing, hindi ako ang Kristo, talatang 20. Gayon din si Juan ay nagbabautismo sa pamagitan ng tubig, ngunit si Kristo ay nagbabautismo sa pamagitan ng Espiritu. Hindi karapat-dapat si Juan nakalagin ang pamigkis ng sandalyas ni Jesus. Si Kristo ay pinaburan bago si Juan dahil siya ay una kay Juan. Ibang pagiging una ito. Kung ang ibig sabihin ng una ay yung kanyang pag-iral bilang tao, ay una si Juan sapagkat naunang pinanganak si Juan ng mga 6 na buwan. Ngunit pinaburan si Jesus. Bakit? Kasi sinasabi rito na si Jesus ang anak ng Diyos at si Juan ay nakaturo lamang sa kanya. Nang mga araw na malubak at mabato ang mga daan, kung minsan, ang mga lingkod ay pinauuna sa hari upang patagin ang ibabaw ng mga kalsada at upang alisin ang mga mahihirap na kurbada upang mapadali ang daan ng hari. Kaya sa katuparan ng propesiya, dumating si Juan upang ihanda ang mga puso ng mga tao para kay Jesus. Pangalawang pagtatalakay, ang kordero ng Diyos. Juan 1:29-31. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya yung aking sinasabi. Kasunod ko'y dumarating ang isang lalaki na higit pa sa akin, sapagkat siya'y nauna sa akin. Hindi ko siya nakilala, dahil dito'y naparito ako na nagbabautismo sa tubig upang siya'y mahayag sa Israel. Dapat mahayag sa Israel, kaya dumating akong nagbabautismo ng tubig. Ang bansang Hebreo ay naghahanap ng isang Mesiyas na magliligtas sa kanila mula sa Roma. Ang layunin ng Ebanghelyo ni Juan ay upang baguhin ang kanilang pagkaunawa tungkol sa Mesiyas, upang kanilang makilala kay Jesus ang katuparan ng mga propesiya tungkol sa darating na hari. Ang Mesiyas ay hindi magiging isang makalupang pinuno. Siya ay naparito upang tuparin ang lahat ng mga pangako ng lumang tipan tungkol sa kanya
nakasama ang kanyang sariling pagsasakripisyo para sa sanlibutan. Ito yung krus. At gawing magpanibago ang relasyon sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Yung pagpanibago ng relasyon ay pagtatanggal ng kasalanang namamagitan sa Diyos at sa tao. Ayon sa Isaiah, ay magagawa lang yun kapag namatay ang Panginoong Hesus sa krus. Yon yung siyasari itong self-sacrifice in behalf of the world. Sumusuporta ang layunin ng Ebanghelyo ni Juan na upang isagawa ang nagpapanibagong pangunawa ng gawain at likas ng Mesyas. Tunay nga na si Jesus ay magiging katuparan ng pangako ng sistema ng paghahain na bumabalik sa pangako sa manunubos na unang ibinigay sa Henesis 3:15. Ayon sa talatang ito, at papag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ang dudurog sa kanyang sakong. Ito ang kauna-unahang pagpahayag ng Ebanghelyo, ang mabuting balita sa banal na kasulatan. Nakikita rito ang pagkatalo ng kaaway sa malaking tunggalian. Kaya pagkatapos magkasala ay ibinigay itong pag-asang ito sa mag-asawa. Yan ang sinasabi rito na sistema ng paghahain ng bautismo ni Jesus. Nakaturo si Juan sa kanya bilang ang kordero ng Diyos, isang bagong ilaw na itinanglaw sa gawain ng Mesyas. Ang isip ng propeta ay nakatutok sa mga salita ni Isaias. Siya ay dinala gaya ng isang kordero sa katayan. Isaiah 53:7. Ang mga tupa pagdadaling sa katayan ay tahimik. Yan ang nakita sa ating Panginoong Hesus nang siya ay ipako sa krus. Kakaibang-kakaiba yan sa mga baboy. Pagdadaling sa katayan ng baboy ay napakaingay, sigaw ng sigaw. May 3 talata na nagpapakita ng papel ni Jesus bilang kordero ng Diyos. Isa ang kanilang sinasabi. Una ay Marcos 10:45. Sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos marami. Roma 5:6. Sapagkat nung tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama. At ang ikatlo, 1 Pedro 2:24. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo. So isa ang sinasabi rito, ang papel ni Jesus bilang kordero ng Diyos ay ang mamatay, maihain kagaya ng mga tupa sa lugar ng tao. Gaano man kalaki ang kailangang malaman ni Juan na tagapagbautismo tungkol sa ministeryo ni Jesus, natitiyak niya na si Jesus ang ipinangakong Mesyas, ang isa na naparito bilang katuparan ng propesiya na
masusubukan ito. Bagamat sinasabi rito na tiyak niya na si Jesus ang Mesyas, ito ay masusubukan nang siya ay nakakulong na. Di ba nalaman natin na dahilan sa kanyang pagtuligsa kay Herodes at kay Herodias, nagalit si Herodias at para iligtas siya ni Herodes sa tangka ni Herodias na patayin siya, kinulong siya. Protection niya sa kanya. Yan. Nagtataka si Juan, bakit ako di man lang dalawin ah, ng aking pinsan si Jesus o gawan ng paraan para ako'y mapalaya. Kaya nagkaroon siya ng pagdududa. Kaya sinasabi sa Lucas 7:19, tinawag niya ang dalawa niyang mga alagad at sinugo sila sa Panginoong Hesus na nagsasabi, ikaw ba ang darating o maghihintay pa kami ng iba? Ikaw ba yung Mesyas? Pero kasasabi niya dito na ah, alam niya, na siya yung Mesyas, pero dumating ang panahon ng pagdududa. Kaya nagpunta yung dalawang alagad at sa talatang 22 ay sabi ni Jesus, humayo kayo at sabihin ninyo kay Juan ang inyong nakita at narinig. Ang mga bulag ay nakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga ketongin ay nalilinis, ang mga bingi ay nakakarinig, ang mga patay ay muling binuhay, ang mga dukha ay ipinangangaral ang mga magandang balita. So, ang sagot niya ay yung mga ayon sa lumang tipan na gagawin niya bilang Mesyas. Pangalawang paghahati, ang mga saksi ng apat na alagad. Unang pagtatalakay, sina Andres at Simon Pedro, 1:1:35 hanggang 37. Kinabukasan muling naroon si Juan kasama ng dalawa sa kanyang mga alagad at kanyang tiningnan si Jesus samantalang siya naglalakad at sinabi, narito ang kordero ng Diyos. Narinig siya ng dalawang alagad na nagsalita nito at sila'y sumunod kay Jesus. Ang dalawang alagad ni Juan na tagapagbautismo ay narinig siyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos. Nakinig ang dalawang alagad sa mensahe ni Juan tungkol sa ang Kristo na siyang tutupad sa mga propesiya ng lumang tipan tungkol sa darating na Mesyas. Iniwan ng mga alagad ni Juan upang sumunod kay Jesus, na kinikilala si Jesus na mas dakila kaysa kay Juan na tagapagbautismo at na siya ang katuparan ng mensahe ni Juan. Ibig sabihin ay lumipat ang malagad ni Juan na tagapagbautismo kay Jesus. Tiyak na mga dakilang bagay ang mga iyon dahil hindi nagtagal ang kanilang nais ay ibahagi ang kanilang karanasan sa iba. Si Andres, isa sa dalawang alagad, ay agad na natagpuan ng kanyang kapatid si Simon at sinabi, natagpuan na namin ang Mesyas na sinasalin ay ang Kristo. Nang dinala ni Andres ang kanyang kapatid kay Jesus, agad na ipinakita ni Jesus sa kanila na nagsasabing, ikaw ay si Simon na anak ni Jonas. Ikaw ay tatawaging Cephas, 1:1:42. Kilala at nauunawa ni Jesus si Pedro na kilala ni Jesus ang isang tao ay isang tema sa Ebanghelyo. Maraming beses, maraming halimbawa, hindi lang dito, na
Kahit na unang beses pa lamang nakita ng ang tao, nakita siya ng tao, ay may mga nalalaman siya tungkol sa taong yun. At makikita natin yan mamaya mauulit. Kung sina Juan at Andres ay nagtaglay ng di naniniwalang espiritu ng mga pari at pinuno, hindi sana sila natagpuang bilang mga mag-aaral sa paanan ni Jesus. Lalapit sana sila sa kanya bilang mga kritiko upang hatulan ang kanyang mga salita. Ngunit hindi ganon ang ginawa nitong mga unang alagad. Sila'y tumugon sa panawagan ng banal na espiritu sa pangangaral ni Juan na tagapagbautismo. Ngayon ay nakilala nila ang tinig ng makalangit na guro. Isang banal na tanglaw na ibinigay sa katuruan ng lumang tipang kasulatan. Ang may maraming panig na mga tema ng katotohanan ay lumantad sa bagong liwanag. Pangalawang pagtatalakay, sina Felipe at Nathaniel, 1:1:43 hanggang 49. Kanyang nakita si Felipe at sa kanya'y sinabi ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Natagpuan ni Felipe si Nathaniel at sinabi sa kanya, "Natagpuan namin yung isinulat ni Moises, si Jesus na taga Nazaret." Sinabi sa kanya ni Nathaniel, "Meron bang mabuting bagay na maaaring manggaling sa Nazaret?" Sinabi sa kanya ni Felipe, "Halika at tingnan mo." Nakita ni Jesus si Nathaniel at lumapit sa kanya at sinabi ang tungkol sa kanya. Ito yung sinasabi ko kanina na mauulit. Yung kahit unang pagtatagpo nila ay meron siyang alam doon sa tao. Narito ang isang tunay na Israelita na sa kanya'y walang pandaraya. Tinanong siya ni Nathaniel, "Paano mo ako nakilala?" Sinabi si Jesus ay sumagot, bago ka tinawag ni Felipe nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita." Sumagot si Nathaniel sa kanya, "Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel." Natagpuan niya ang kanyang kaibigan na si Nathaniel at sinabi sa kanya ang tungkol kay Jesus. Tinawag ni Juan na tagapagbautismo si Jesus na ang kordero ng Diyos. Sinabi ni Andres kay Pedro na natagpuan niya ang Mesyas. Ngunit tinawag ni Felipe si Jesus bilang isa na isinulat ni Moises at ang mga propeta at idinagdag ang pangalang Jesus na taga Nazaret. Ang kanyang pagtukoy sa Nazaret ay nagpalitaw ng malalim na reaksyon mula sa kanyang kaibigan. Ang buong pagdiriin ng Ebanghelyo ni Juan ay ang magdala ng liwanag sa kung sino si Jesus, upang ang mabuting balita ang ito'y may bahagi sa sanlibutan. Una, sa mga kamag-anak, tapos sa kaibigan. Yun ang matinding leksyon dito sa bahaging ito ng leksyon. Yung una ay hinanap niya ang kanyang kapatid. Dito naman ay hinanap ang kanyang kaibigan. Si Nathaniel ay tila may masamang palagay sa maliit na bayan ng Nazaret. Tiyak na ang isang hari ay hindi magmumula sa gayong napag-iwanang lokasyon. Ang matuwid na opinyon ay madaling bumubulag sa mga mata
mula sa pagkakakita kung ano ang tunay na halaga ng mga tao. Yun ang problema sa prejudice, masamang opinyon, hindi matuwid na opinyon, prejudice yan. Binubulag ang taong may prejudice sa tunay na dapat na makita niya, tunay na halaga ng tao. Tila nakilala ni Felipe, maaaring mula sa naunawaang mga usapang kay Nathaniel na ang tamang paraan ng pakikitungo sa masamang saloobin, prejudice, ay hindi mga matayog na pilosopikal o teolohikal na pagtatalo, kundi sa halip ay pag-aanyaya sa isang individual na maranasan ng personal ang katotohanan. Makita natin sa mga pagtatalo-talo ay ganyan. Mga rason, kanya-kanyang rason, kanya-kanyang palapalagay. Pero pinapakita rito na mas mabuti na kaysa nakikipagtalo ay dalhin ang tao kay Kristo. Yan. Kaya nga simpleng sinabi niya, halika, tignan mo. Simpleng sinabi niya, halika, tingnan mo. At iyon ang eksaktong ginawa ni Nathanael. Naparoon siya at nakita. Nagsalita si Jesus ng nakasisiyang salita tungkol kay Nathanael. Tinawag siyang isang Israelita na sa kanya'y walang pandiraya. Isang malaking pagkakaiba mula sa sinabi ni Nathanael tungkol kay Jesus. Ano yung sinabi niya kanina? Meron bang mabuting manggagaling sa Israel? Israel. Nazaret. Doon ang galing si Jesus. Kaya nga, ang tao sa kanya ay si Jesus na taga Nazaret. Yun ang sabi niya. Baliktad. Negatibo ang sinabi niya tungkol kay Jesus, pero mabuti ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Tumugon si Nathanael na may pagkagulat dahil hindi pa niya nakatagpo si Jesus noong una. Pagkatapos na ibinanggit ni Jesus na nakita niya siya sa ilalim ng puno ng igos at ang munting pahayag na ito'y humikayat kay Nathanael. Si Jesus sa pamagitan ng makadiyos na pananaw ay nakita si Nathanael na nananalangin, naghahanap ng katotohanan sa ilalim ng punong kahoy na yun. Pagkatapos ay gumawa si Nathanael ng isang mataas na pag-amin. Tinawag si Jesus na Rabbi, ang anak ng Diyos at ang hari ng Israel. Pansinin kung paanong itong parang munting kapahayagan ay umakay sa isang engranding pag-amin ng panampalataya. Pangatlong pagtatalakay, ang saksi ni Nicodemo na isang pinuno ng mga Hudyo, 1:3-1 at 2. May isang lalaking kabilang sa mga Fariseo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, malibang kasama niya ang Diyos. Si Nicodemo ay isang ginagalang na guro sa Israel at isang mayamang miyembro ng Sanhedrin. Ang kanyang patotoo ay gumaganap ng mahalagang bahagi sa Ebanghelyo ni Juan sa maraming mga dahilan. Tinukoy niya si Jesus bilang Rabbi at itinuro ang mga tandang ginawa ni Jesus bilang katunayan ng kanyang banal na misyon. Kaya, bago pa natanto ni Nicodemo kung ano
ang kanyang ginagawa. Nagbigay na siya ng mga katibayan bilang suporta sa pagka-Mesiyas ni Jesus. Tiningnan ni Nicodemo ang mismong mga tanda bilang katibayan ng banal na pagkakatawag ni Jesus. Ngunit hindi niya nakita na ang mga ito ay tumuturo kay Jesus bilang ang katuparan ng mga propesiya sa lumang tipan tungkol sa Mesiyas. So, hindi niya makita ang koneksyon sa mga pinagagawa ng Panginoong Jesus sa kanyang pagiging Mesiyas. Kaya dumating si Nicodemo na may mga pagdududa. Hindi pa niya nakilala sa puntong ito na si Jesus bilang ang Kristo. Nalalaman ni Jesus ang puso ng bawat individual. Hindi lang yung mga background ng tao, kundi ang puso. Makikita natin ito sa marami niyang pagpapagaling. Ang tugon niya kay Nicodemo ay parang biglaan. Anong tugon niya? Dapat kang ipanganak na muli. Yun. Nakakagulat yan. Ngunit dumiretso siya sa issue. Yun talagang kinakailangan maunawaan ni Nicodemo tungkol sa kanyang sarili. Bagaman naniniwala ang mga Hudyo na kailangang mapagbagong loob ang mga hintil, marami ang hindi nakakaunawa na sila din ang piniling bayan ay nangangailangang maranasan ang pagbabagong loob. Walang sino man na ipinanak na ligtas, anuman ang kanilang nasyonalidad, hindi yung sapagkat sila ay Hudyo, o iglesia kung saan sila pinalaki. Kuminsan, born Adventist, panatag na pinanganak ka Adventista Di ka nakaranas ng hindi mo kaya kailangan ng conversion mula sa ibang iglesia. Parang merong katatagan yan. Pero hindi. Lahat ng ipinanganak sa pamilyang iglesia Adventista ay kinakailangang makaranas ng conversion. Kinakailangang malaman nila ang punto sa kanilang buhay na sila ay nakaranas ng conversion. Walang duda, ang mga kahanga-hangang pamana ng mga Hudyo mula kay Abraham ay nagbigay sa kanila ng mga namumukod na kahigitan. Anak ni Abraham, matindi yan. Pag sabing anak ni Abraham, bakit? Tagapagmana ni Abraham. Sinasabi sa Roma 3:1 at 2. Ano ang kalamangan ng Hudyo o ano ang pakinabang sa pagtutuli? Napakarami. Ang una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Laking advantage niyan. Ngunit nasa at sa sariling ito ay hindi yun sapat. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo na hindi aakalain na siya, isang guro at pinuno ng Israel, ay kinakailangang ipanganak na muli mula sa itaas. Kasi ninyo, mula sa itaas. Naintindihan ni Nicodemo yung ibig sabihin ng ipanganak na muli. Siyempre, siya ay nakaranas ng bautismo. Kaya ang kanyang reaksyon ay, teka, ako, guro sa Israel, kailangan pa akong dumanas niyan? Yun ang sabi niya, bagamat ang kanyang pagkatugon ay hindi ganong masalita. Sabi niya, matanda na ako, makakabalik pa ba ako sa tiyan ng aking ina para ipanganak na muli? Pero naintindihan niya ang sinabi ng Panginoon at ang sinasabi niya ay
Ako ay isang guro ng Israel, hindi ko na kinakailangan yan. Ngunit tandaan ninyo, ang sinasabi ng Panginoon na pagkapanganak na muli ay hindi sa tubig, kundi sa Espiritu. Mula sa taas. You must be born again from above. Kaya ayun ay bautismo ng Espiritu. Pagkatapos ay hinarap ni Jesus si Nicodemos sa sarili niyang espiritual na kamangmangan. Ikaw ay guro ng Israel at hindi mo alam ang mga bagay na ito? Juan 3:10. Paano ikaw, isang dakilang guro, ay hindi nalalaman ito? Ang sumbat ay talagang nakakagulat. Sa kabila ng anumang mga pag-alinlangang mayroon noon si Nicodemo tungkol kay Jesus, sa huli ay pinili ni Nicodemo ang panig niya kasama ang mga tagasunod ni Jesus. Mababasa natin sa Juan 19:39 na dumating din si Nicodemo na noong una ay lumapit sa kanya noong gabi na may dalang pinaghalong mira at mga alo, halos 100 libra ang timbangan. Ang okasyon ay sa krus ng hingin ni Jose Arimatea ang katawan ng Panginoong Hesus, ay nandun si Nicodemo para yung mga engkwento ng paglilibing ay maipahid kay Jesus bago siya dalhin sa libingan. So, nagbunga yung pag-usap niya ng gabi kay Jesus. Pagamat hindi kaagad siya lumantad, ngunit sa uli ay pinakita na niya ang kanyang totoong kulay. Sinasabi sa Espiritu ng Panghula, sa mga aklat na naisulat, ay ginugol ni Nicodemo ang kanyang yaman sa pagtulong sa batang iglesyang tinatag ng Panginoon. Sa pamamagitan ng panampalataya ay tinatanggap natin ang biyaya ng Diyos. Ngunit ang panampalataya ay hindi ang ating tagapagligtas. Ito'y ang kamay kung saan humahawak tayo kay Jesus at tinatanggap ang kanyang mga merito, ang lunas ng kasalanan. Kaya napakahalaga ang panampalataya. Kung walang panampalataya, ay hindi tayo makakalapit kay Kristo Jesus. Wala tayong magiging koneksyon sa Kanya upang tayo ay maligtas. Ang liwanag na nagniningning mula sa krus ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Hinahamak tayo ng kanyang hinahatak tayo ng kanyang pag-ibig sa kanyang sarili. Kung hindi tayo tututol dito sa paghatak, maaakay tayo sa pamagitan ng krus sa pagsisisi sa mga kasalanan. Ganon katindi ang kapangyarihan ng krus o ang kamatayan ng krus, kamatayan sa krus ng ating Panginoon. Malakas ang kapangyarihan na ito na kung ang tao ay hindi tumututol, automatic na hahatakin siya sa krus. Kaya nga, ang issue ng freedom of choice, kaya kalayaan ng pagpili ay napakahalaga sa Diyos. Kung ang pagpili ay sa paraan ng gusto ng kalangitan, ang kaligtasan niya ay matitiyak. Kaya napakahalaga na ang ating kalayaang pumili ay isusuko natin sa Diyos, na ang ibig sabihin ay ang kanyang kalooban ang mangyayari sa ating buhay. Pagkatapos
ang Espiritu ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya ay magbubunga ng isang bagong buhay sa kaluluwa. Yan ang matinding pangako. Nandyan ang kaligtasan ng Diyos sa atin. Amen at amen. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang tunay na saksi, dalangin kong gaya ni Juan na tagapagbautismo, ang apat na mga alagad, at si Nicodemo, ikaw sa sarili mong paraan ay maging isang positibong saksi para sa tagapagligtas. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag ang bagong video. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.